Yo, what's up guys? Ngayong araw guys, maglalagay na tayo ng mga fixtures, mga outlet, switch, ilaw dahil natapos na natin ang ating wiring dito sa ating apartment na project. Maglalagay na rin tayo ng ating submeter. So kung mapapansin niyo guys, doon sa ating diagram, ang 1, 2 is a main or yung main supply na galing sa ating main meter na galing sa DU, at yung 3, 4 naman is para sa load. So yung load natin is may main breaker tayo dito sa loob ng bahay, so doon yun papunta ang ating 3 and 4. Bali yes po, green wire tayo meron, no, na supposed to be. Hindi dapat natin ginagamit yung green wire na yan para sa supply. Ang green wire kasi is para sa ground, pero wala tayong magagawa dahil yan ang available ni client at hindi naman natin pwedeng pilitin, no, dahil medyo mahal din ang wire para bumili sila ng bagong wire. So talagang i-consider na lang natin kasi medyo kaya naman. Kung ang susunod na electrician naman ang gagalaw nito, makikita naman na supply talaga siya at hindi ground. So hindi rin siya magkakamali ng basta-basta rito kasi hindi naman malayo yung ating takbuhan ng supply. Unlike sa ibang mga establishment, kailangan na color coding dahil malayo yung mga main feeder, mga supply, na kaya kailangan naka-color code talaga. Kasi sa standard color coding, malalaman natin kung ground ba siya, line 1, line 2, line 3. Madali siyang ma-determine. Anyway, okay naman yung wire size, no? Basta ang wire size is correct, safe na rin yan siya. Pero talagang di papasasapik ang paggamit ng green wire, no, as supply. So kung mapapansin nila na open pa yung aking pinagbutasan. So importante na kaibigan natin ang mason at ang pintor para mai-repair yung butas na iyon. Hindi ko pa tinakpan siya dahil para maiayos ko ng maayos yung wire. Pagka na ayos na, papatakip ko na lang sa mason para maganda ang labas at ipipintura at mamasilya na rin ng ating mga pintor. So mahalaga na kaibigan natin yung ating mga mason at pintor. So yun lang guys, at maraming salamat. See you on my next video and follow for more.